kahit na binigyan natin ang Office of the Vice President na second round, no, second time around na magpaliwanag do sa budget at magkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay matanong dahil ito naman po talaga yung mandato natin dito sa Kongreso, no, mabusisi yung budget. So ang ibig sabihin po nito ay binoboykot niya tayo. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Kahapon nakita ko yung kanyang video na ginagalang niya yung power of the purse ng Kongreso. Alam niya na tayo po yung nag-allocate or nagbabudget or nag-approve ng budget ng lahat ng ahensya. So dahil pinapaubaya niya na sa atin ito, na hindi niya man lang i-defend, kasi ang laki-laki nung, Madam Chair, yung budget for socio-economic program delivery, socio-economic projects and stakeholder, ang ibig sabihin ba niyan, inaabandona niya na yung pinaplano niya siguro na ng mga constituents niya, na bibigyan niya nitong mga programs na ito. So, Madam Chair, ang problema dito, no, talagang bratinela to the max, no, na ayaw na ngang matanong, no, umiiwas sa mga tanong, at eto pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend doon sa Kaya talagang Madam Chair, siguro later on, kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung aking magiging pasya, no, dito sa magiging budget at recommendation sa budget ng OBP. So, pasensya na po ang taong bayan, binoykot tayo ng Vice President.